Praise God. Hallelujah. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Ano man pong oras kayo nanonood o nakaka-attend ngayon sa ating online service, nasan man po kayong panig na mundo, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, ano man po yung ating mga pinagdadaanan, gaano man katindi, kabigat, gaano man ka-challenging, gaano man ka hindi malinaw yung ating mga pinagdadaanan ngayon, gaano man kahirap, gusto ko po sa inyong sabihin na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Lahat po ng nakakapanood sa atin ngayon o nakaka-attend ng ating online service, pwede bang i-type niyo sa comment section, where are you attending right now? Sang panig ng Luzon kayo, sang panig ng Visayas or Mindanao, o saan panig kayo ng mundo ngayon, ng Asia or ng Europe, i-type po ninyo sa comment section para at least alam po natin kung saan na po nakakarating ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating online gawain. And right now po, habang nagtatype po kayo kung saan po kayo nanonood ngayon na lugar, no? Tayo po ay dadako sa second installment ng ating brand new series for the month of September entitled By the Book. Can you type that in the chat? By the Book. Bakit po it is why is is such a big deal no yung Bible? Why the Bible is such a big deal for Christians? Bakit ba big deal yan? Pinag-usapan natin, inopen natin yung ating series last Sunday. Bakit ba big deal ang mag-aral sa isang bata? Bakit ba big deal mag-exercise? Bakit ba big deal mag-ayos ng ating mga kinakain? Bakit big deal yung pag-iipon, yung pagsisave? May mga bagay na dapat nauunawaan natin. Bakit nga ba big deal? Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Bakit nga ba big deal sa mga Christian ang Biblia? Pinag-usapan natin last week, natandaan nyo pa yon? Because the Bible is inspired, because ang Bible po ay nagbibigay po sa atin, nagtuturo sa atin yan. Ang Bible po ay ito ay nag-i-equip sa atin. Napaka maganda pong isipin na ang Bible ay useful. Hindi lamang po siya informative, but it is also transformative. I-inform ka niya kung sino si God, paano siya sambahin, at paano natin patatakbuhin ang buhay natin sa salita ng Diyos, base sa salita ng Diyos. Kaya useful po siya. Now, ngayon pag-uusapan natin, napakaganda. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series. And I hope ready nyo na yung Bible, inyong mga notebooks, inyong mga pen para makapag sulat kayo sa atin pong service ngayon, or pwede naman ninyong i-screenshot yan. Now, let us open this topic with this quote, no? According to Dr. David Jeremiah, sabi niya, as you read the Word of God today, read it with expectancy and anticipation for the changes it will make you. Sinasabi niya dyan, kung ikaw ay Christian at magbabasa ka ng salita ng Diyos ngayon, mamaya, or maaring bukas, o nakapagbasa ka na kaninang umaga, dapat binabasa mo daw ito na meron ka pang expectation at meron kang anticipation na meron kang paniniwala na ang Bible ay makapangyarihan para magdulot ng pagbabago sa buhay mo. Nakakakita tayo ng mga testimonies after testimonies na isang buhay na nabago, pamilya na nabago, isang negosyanteng nabago, estudyanteng nabago, isang lito sa identity pero nabago na itama yung kanyang identity. Makakakita tayo nun, pero dapat makita rin po natin, hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili po nating journey. Napakaganda po pag-uusapan nito kasi ini-emphasize nitong series natin, especially, by the way, itong uh, quote na ito, na kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, hindi ito parang nagbabasa ka lang ng kung ano-anong libro, kundi dapat nagbabasa ka with the high expectation na ito ay salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung lumikha ng langit at lupa, yung lumikha ng dagat, ng tubig, yung lumikha sa iyo, yung lumikha sa universe, ay may kakayahan ang kanyang salita dahil salita ito ng Diyos, may kakayahan ito na bigyan ka ng personal growth, ng pagbabago at spiritual renewal sa iyong Christian walk. Now, I want you to open your Bibles sa Psalm 1, 1 to 3. Psalm 1, 1 to 3. Sabi po ng Bible, sabi ng Psalm 1, Psalm 1, 1. Sabi ng 1,
How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Sabi ng verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He will be like a tree firmly planted by the streams of water, which yields its fruits in the season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ito pong psalm na ito were written by David. Si David po ang sumulat ng Psalm 1, at halos kalahati po ng Book of Psalm were written by David and compiled by David. Ito pong ano-anong purpose ng Book of Psalm mula 1 Psalm 1 hanggang 150. 150 po kasi chapters yan eh. Nagpo-provide po ito ng expression ng mga taong sumulat, ng expression po ng kanilang praise and worship to God, and at the same time yung confession po ng kanilang puso. Kaya makakakita ka ng mga psalm o ng mga awitin, ng mga hymnals dito po sa Book of Psalm ng patungkol sa nararamdaman ng tao sa kanilang pinagdadaan ng problema at sa kanilang relationship kay Lord. So ito pong si David, he wrote Psalm 1 at 73 chapters po ang kanyang naiambag dyan. At ang audience po nito ay ang people of Israel. Mamaya explain ko pa po yan. Iisa-isahin po natin yung verse na yan. Today, tonight, this afternoon, this morning, anumang oras ka nanonood, saan man panig ka uma-attend ngayon, samahan niyo po ako sa ating second topic entitled Bible and Blessings. Bible and Blessings. Sino po dito gustong ma-bless ngayong pong mga sandaling ito? Pwede bang i-type sa comment section, me, type nyo ME. Kung gusto nyong ma-bless sa mga sandali pong ito, pag-usapan natin ito, Bible and Blessings. Kagaya ng sinabi ko kanina, and even last week, ang Bible hindi yan good luck charm na dinidisplay lang. Kinakailangan basa, aral, apply. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin sa mga sandali pong ito, what are the practical benefits of the Word of God to us? Yes, ito pong salita ng Diyos ay basically isinulat po, may mga kanya-kanyang audience po yan, pero timeless po ang katotohanan dyan at very timely yan sa ating panahon. What are the practical, yung mga benefits ng salita ng Diyos sa atin ngayon, sa panahon po natin ngayon? Pag-usapan po natin yan. Sabi po ng verse 3, pakitype sa comment section, I am ready kung ready ka na. Sino gustong ma-bless? Yan, tinype nyo na kanina. Kung gusto mo ma-bless, ano yung mga practical benefits ng salita ng Diyos para sa atin? Kung magbabasa ako nito, kung aaralin ko ito at i-a-apply ko sa aking buhay, basa, aral, apply, ano ang magiging benepisyo nito sa aking buhay? Kung ang pagdadayet may benefits sa yan, may health benefits. Yung pag-iipon, may benefits yan. Yung pag-aaral, may benefits sa yan. Yung pagiging senior nga, may benefits eh. Yung pagiging PWD nga, meron din yung mga discounts. May benefit din yun ha. So, pag-usapan natin, ano yung benepisyo ng practical na ito na benefits kapag ka binasa, inaral at inapply ko ang salita ng Diyos sa aking buhay. Sabi ng verse 3, He will be like a tree firmly planted by the streams of water. Just try to imagine, ang isang tao daw na nagbabasa at nagtitiwala sa salita ng Diyos, basa, aral at nag-a-apply, para daw siya, sabi niya, he will be like a tree. Uy, gumamit ng isang puno. Nagpapakita daw, firmly planted by the streams of water, which yield its fruits in its season, and its leaf does not wither. Hindi nalalanta. And whatever he does, ano daw ang gawin niya, itong taong nagtitiwala sa salita ng Diyos, ay nagtatagumpay, nagpa-prosper. So, tanungin po natin ulit, what are the practical benefits of the Word of God to us today, 2024? Number 1, firmness. Pakitype po sa comment section, firmness. Now, ito pong Psalm 1:3
ay yung writer po nito na si David ay gumamit po ng isang metaphor patungkol po sa isang puno na nakatanim daw sa streams of water. Ibig sabihin para itong river banks, yung merong puno tapos nasa tabi niya ay merong umaagos na tubig para i-illustrate yung stability, yung paglago at prosperity ng isang matuwid na tao na nagde-delight. Pag sinabi pong nagde-delight, nag-e-enjoy at nagme-meditate sa salita ng Diyos. Type that in the chat, enjoy. The question is, are you still enjoying God's Word? Are you still enjoying reading the Word of God? Now, ang puno dito, the tree is not just any tree, it is firmly planted. Hindi lang ba siya basta puno, kundi punong firmly. Matibay ang pagkakatayo nito. Meaning, yung kanya pong rooting system ay napakalalim at ito ay securely grounded. Now, listen to this. How can we apply it into our lives? Sa ating pong mga Christian, if you're a Christian na nakikinig po ngayon, ito pong illustration na to ay sumisimbolo ng isang buhay na rooted, ibig sabihin nakatayo sa salita ng Diyos. Kagaya po ng isang puno na inilustrate ng writer na nakadepende sa tubig na for sustenance o meaning para masustain yung kanyang growth, para tumibay siya. Bawat mananampalataya, dapat din po dumedepende po tayo sa salita ng Diyos para sa ating spiritual vitality, para po sa ating pagtagal. Kaya pansinin mo, marami pong mga Christian, asa na si ano, nasa na si ganyan? Wala, nalanta. Bakit? Hindi na rooted sa salita ng Diyos. Bakit ganito? Okay naman yan dati ah. Kaya lang, hindi na kasi rooted, hindi na firmly planted ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. So if you're listening right now and you're a student, ikaw ay may trabaho, ikaw ay may negosyo, ikaw ay merong family, ikaw ay nag-aayos ng iyong mga pangarap or perhaps ng iyong relationship sa ibang tao and ultimately ng iyong relationship sa ating Panginoon, listen to this very carefully. See to it na ikaw ay dumidepende sa salita ng Diyos. You need to be deeply rooted in the Word of God. Why? Marami nang natuyo, marami nang nalanta na Christian dahil hindi sa salita ng Diyos nakadepende. Tanong, saan ka nakadepende? Kasi ang isang tao na nakadepende sa Lord, may ebidensya. Pakita sa comment section, evidence. Ano ang ebidensya ng isang tao na nakadepende sa salita ng Diyos? Number one, siya ay malakas, meaning it makes us strong. Being firm in the Word of God, being rooted in the Word of God, makes us strong. Ano pwede nating matutunan dito? The Word of God will make you firm. Ang salita ng Diyos ay magbibigay ng tibay. Kaya ang tanong, saan nakapundasyon ang buhay mo? Yung verse na ito na binasa po natin sa verse 3, hindi po ibig sabihin yan na yung mga Christian ngayon, and even noong unang panahon, ay meron ng immunity sa pagkakamali o sa immunity. Pag sinabi pong immunity, yung hindi na nagkakamali, hindi na nag-fail, hindi na dadaan sa pagsubok, hindi po ibig sabihin yun. Ibig sabihin lang niya, nung verse na yan, hindi nga rin po garantiyan ng health, wealth, and happiness eh. Sinasabi lang po ng verse na yan na kapag ang isang tao ay rooted sa salita ng Diyos, kahit dumaan po yan sa failure, kahit dumaan po yan sa difficulties, kahit dumaan po yan sa kanyang health problem o sa problema sa pera o maaring may mga pagkakataon na malungkot ang kanyang buhay, hindi siya didepende sa outside source kundi sa kanyang routing system, which is the Word of God. Sabi ni the philosopher DJ Kios, the Word of God is also like vitamins. You don't want it, but you need it in order for you to be strong. Listen to this. If you're a Christian, if you're a follower of Christ, if you profess that you believe in Christ, that you've surrendered your life to Christ, you need the Word of God as your vitamins. Kaya lang, pakitype nga sa comment section, kaya lang ang vitamins, kagaya ng sa mga bata, ayoko uminom, ang pait, ang sama, ang pakla. Minsan ayaw natin inumin, bakit? Kasi ayaw natin yung lasa.
pero kailangan mo siyang inumin hindi dahil masarap, kundi dahil ito ang kailangan mo. Not because you want it, but because you need it. Kaya importante po yung mindsetting natin pagdating sa devotion, pagdating sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdating sa Word of God. Ang salita po ng Diyos, maaring hindi mo siya gusto, pero maaring mapait na katotohanan. Mas gugustuhin ko ng kumain ng salita ng Diyos na mapait na katotohanan kaysa sa matamis na kasinungalingan na ino-offer ng mundong ito. For you to be strong as a Christian, you need the Word of God. It is also like a vitamin. You don't want it, but you need it. Kaya kung ikaw po ay estudyante, paano kung malalaman na ikaw ay lumalakas? Kinakailangan sa school, mas nagiging kamukha ka ni Christ sa iyong career, sa iyong negosyo, sa iyong family, sa iyong kalusugan. Dapat lalong umaayos ang ating buhay sa ating mga pangarap. Pwede pong matupad ang iyong mga pangarap na hindi ka nalalayo sa Diyos. Kasi kapag kakalooban ni Lord yung ginagawa mo, hindi ka dapat lalayo sa Diyos at nag-glorify mo dapat si Lord. Sa mga may ka-relationship, pwede naman magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Basta siguraduhin mo that is a Christ-centered relationship. Importante po sa ating mga Christian. If you want to be a strong Christian, you need to understand that you need to take the Word of God as a vitamin. Minsan ayaw mo, pero kinakailangan mong disiplinahin. Ayokong magsulat ng devotion, ayokong mag-type. Pero kinakailangan mo siyang basahin at ilagay sa iyong journal para maalala mo sa mga pagkakataon na maaring makalimot ka. Pangalawa, it makes us secured. Yung firmness na sinasabi ng Bible, hindi ka lang niya tuturuan ng salita ng Diyos na maging malakas. Ipapakita rin sa'yo that being firm in the Word of God makes us, pangalawa, secured. Pakita nga sa comment section, secured. Kanina strong, pangalawa, secured. Ang isang tao na secured, yung Christian, ay nakadepende sa salita ng Diyos. Meaning, he or she cannot be uprooted. Hindi mo basta-basta mabubunot ang isang tao na secured sa salita ng Diyos. Isa pa, hindi mo basta-basta mabubunot ang isang taong secured kay Jesus. Sabi ni Warren W. Wiersbe, sabi niya, people cannot see your root system, but God can. Praying and meditating on the Word of God will cause your roots to go down deep into His love. Kaya po tinuturuan tayo ng prayer meeting because the Word of God is being preached there. Kaya po tayo pinapa-attend ng live group at Lord's Day because the Word of God is being preached there. Kaya po tayo tinuturuan mag-personal quiet time or devotional time because it's the time na kung saan ikaw ay may intimacy sa ating Panginoon. Kaya po tayo pinapa-attend ng ating mga trainings, yung Ignite, mga conferences. Why? Because the Word of God is being preached. Bakit tayo pinagpipray? Bakit to kinakailangan manalangin? Ba't kinakailangan meron ng corporate prayer? Meron pang personal prayer? Ba't kinakailangan i-meditate? Ba't kinakailangan minsan isulat pa yung salita ng Diyos sa ating mga notebook? Because praying and meditating on the Word of God will cause your root system or your roots to go down deep in His love. Nagpapalalim ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay estudyante, hindi ka basta-basta mabubunot ng mga maling gawa sa school kapag ikaw ay rooted kay Christ. Kapag ka ikaw ay rooted sa salita ng Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay tinatawag na careerman o negosyante, hindi ka basta-basta makakagawa ng mga mali sa iyong negosyo, sa iyong family. Why? Because you are being rooted in the Word of God. Kaya pansinin mo, yung mga taong nagtatagal sa ministry, yung mga taong nagpapatuloy sa faith, hindi basta-basta nabubunot yan. Bakit? Kasi rooted sa salita ng Diyos. Paano mo mabubunot ang isang tao na ang kanyang sandigan at ang kanyang pundasyon ay ang salita ng Diyos? The reason minsan bumabagsak tayo at parang ang bilis natin mabunot, nagkatrabaho lang, hindi na nag-church, nagkapera lang, nakalimutan na si Lord. Hindi ko nilalahat to, pero maraming mga true to life story na nakapasok lang sa magandang school. Una, nagpe-pray na magandang school, tapos na nakapasok sa magandang school, nawala na ng time kay Lord. Ang bilis mabunot.
ng karangyaan, ang bilis mabunot ng kasakiman, ang bilis mabunot ng kahalayan, ang bilis mabunot porkit nakaranas lang ng konting kasiyahan, iiwan na ang Panginoon at ang gawain ng Panginoon. Listen, I pray na hindi ikaw yon. Mahirap. Bakit? Kasi ang isang tao, mahirap mabunot ang isang tao na nakabaon at nakakapit sa salita ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sabi ni Vince Baker sa Faith Secrets, sabi niya, strict adherence to the words of Christ creates an unshakable faith in the believer. Pag sinabi pong strict adherence, stricto, ibig sabihin hindi ka basta-basta matatanggal nino man ng pera, ng trabaho, ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, magdi-devotion ako. Kahit anong mangyari, magbabasa ako ng salita ng Diyos. Kahit anong mangyari, gagawin ko yung mga bagay na magpapalago sa akin. Sa dinami-dami ng i-give up, yung pagbabasa pa ng Bible, sa dinami-dami ng i-give up, prayer meeting pa, live group pa, Lord's Day pa, devotion pa, training pa, if you want to continue, if you want to stay rooted in your faith, stay connected sa mga avenues na kung saan dapat nandun ka. Dapat nakakapagbasa ka ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. O bago tayo magtuloy, let us watch this video patungkol po sa isang napakagandang encouragement sa atin to give. I am one who gives but never to Him. Alam ko yung pakiramdam ng naghihirap at walang-wala. At kahit nun pa, ako yung sidasal nangingilagi kay Lord. From the time na naghirap ako up to the time na nagkaroon ako, I learned the value of being generous. But I never gave back to the Lord. Kaya manlibre sa kasama sa opisina, pero ako yung laging nakakalimot na magbigay para kay Lord. Then, until I read Malachi 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be flood in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I never tested the Lord. Takot ako eh. Pero na-realize ko kung paano ako mabuhay. Tinetest ko pala siya unconsciously. Then, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. I started giving what is for God. And He gave back blessing na money and wealth could never buy. Great friends who corrected me, guide me, and walk through me with this journey. Ang hirap kaya makisama, magpakulkul sa iba just to please them. But God gave me the great company and community where I don't even need to impress them. They walk with me in my journey towards God, helping me become more like a son to Him. To God be all the glory. Thank you. Praise God, praise God. What a wonderful God we serve. Tuloy-tuloy po tayo. Ano po yung point number 1? What are the practical benefits of the Word of God? Una, firmness. Pangalawa, sabi ng verse 3 pa rin tayo sa nasa NASB, He will be like a tree firmly planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. What are the practical benefits of the Word of God? Number 1, firmness. Pangalawa, fruitfulness. Come on, can you type that in the chat? Fruitfulness. At sa mga ushers natin dyan, type niyo mga points natin, firmness and then fruitfulness. Kapag ka ikaw ay nagbasa, nag-aral at nag-apply ng salita ng Diyos, meron itong bunga. Healthy human life is fruitful life. Kagaya po ng isang tao na healthy,
Bunga po yan ng isang gawain na kung saan ginagawa niya consistently. Just as a healthy tree produces fruit, ang isang puno na healthy, magbubunga yan. Kapag hindi yan nagbubunga, maaring may problema. A person who is spiritually healthy will display. Pwede bang i-type sa comment section, display? Ang isang Christian na spiritually healthy, you need to listen to this, catch this. Ang isang Christian na spiritually healthy will display qualities and actions na nagre-reflect sa karakter ng Diyos. Ibig sabihin, may pagbabago ang buhay ng isang tao na namumunga. The Word of God, kaya importante po yung Word of God because the Word of God will make you fruitful. Ang salita ng Diyos po sa Tagalog, nagbibigay po yan ng bunga. Why? Ang Bible po kasi ang source of life na nagno-nourish, nagbibigay ng sustansya sa ating spiritual life. Kaya po ikaw ay nagkakaroon ng bunga kasi nalalasap mo yung salita ng Diyos, nakakain mo yung spiritual nourishment, hindi ka malnourished. Kasi meron kang tamang nourishment. Why? Importante po yung regular engagement natin sa salita ng Diyos. Ito yung nag-empower sa'yo para lumago sa wisdom, discernment at strength. At naglilid po ito sa isang prosperous life. Isa lang po ang masasabi ko dito. Mabunga ang taong kasiyahan niya ang salita ng Diyos. Tanong, saan ka nag-e-enjoy? Saan ka Kasi kung saan ka nag-e-enjoy, doon ka madalas matagpuan. Kaya iba sa atin, social media, wala namang masama doon. Di ko sinasabing wag na mag-social media. Ang point, baka naman puro na lang tayo mga latest na balita pero hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. Pastor, doon naman po kasi sa social media yung salita ng Diyos, pwede, pero iba pa rin yung exclusive time mo with the Word of God, not yung inclusive lang. Yung habang nag-Facebook ka, tapos nandun yung Word of God, scroll ka ng scroll, hindi naman lahat Word of God doon eh. Kaya mabunga yung tao na ang enjoyment niya, malalaman mo eh, kapag ka ang isang tao enjoyment niya ang salita ng Diyos, hindi sa kanya pabigat ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng puno ng Word of God ang isang tao pero hindi nagbubunga. Ang isang tao na babad at enjoy, expose sa salita ng Diyos, magbubunga yan. Kaya pag may word ka, may bunga ka. At tuloy-tuloy ito Hindi ito yung sabi ng Hebrew word niya na which yield its fruit in its season and its leaf does not wither. Sabihin, tuloy-tuloy po ito continually. Yung season niya hindi nakabase sa kung anong weather. Basta mabubunga siya. Kaya ang isang Christian na fruitful, lagi nagbabasa ng salita ng Diyos. Number one, I want you to know, unang bagay, your fruit is certain. Yan, you will never fail to bear fruit. Kapag ka-connected ka sa salita ng Diyos, your fruit is certain. Pangalawa, your fruit is consistent. Certain and consistent. Pwede bang i-type po natin sa comment section? Certain and consistent. Sabi po ng Living Bible sa verse 3, they are like trees along a river bank bearing luscious fruit each season without fail. Imaginein mo, kada season, hindi nagfe-fail. Tuloy-tuloy. Bakit? Kasi connected sa right source. Sabi po ni John Bunyan, if my life is fruitless, it doesn't matter who praises me. And if my life is fruitful, it doesn't matter who criticizes me. Kaya importante po, ano man ang mangyari, sino man ang nagkikriticize sa atin, na ano ba naman yan, may church na, tas may live group pa, tas may prayer meeting pa, kung ano-ano, tas ano ba naman yan, ba't ka nagpatawa? Dapat ginantihan mo. Dapat ginantihan mo ng masama. Diba sinampal ka at sinampal mo rin. Kaya lang nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Na kapag ka po tayo, if someone mistreated us, we need to pray for them. Marami po ang makikriticize sa atin. Pero ang isang taong connected sa salita ng Diyos, fruitful po yan. Bigyan ko example. Kung ikaw ay estudyante na Christian, kapag ikaw ay rooted sa salita ng Diyos, tinatawag ka nila na maging fruitful sa iyong pag-aaral. Hindi lang basta mag-aim ng good grades, kundi mag-aim ka rin
ng knowledge about God para ma-apply mo ito sa iyong buhay, para makita ng mga teachers mo at ng iyong mga classmates kung sino ba talaga si Christ sa buhay mo. Ganon din sa career. Makikita mo kapag ka ang isang Christian fruitful, nakikita sa buhay niya. Ganon din ang isang negosyante, may ethical success yan, may mataas ang moral standard, yung generosity niya. Ginagamit niya yung profit ng kanyang business hindi lang para sa sarili niya, kundi for him to bless others. Sa family, makikita mo kapag fruitful na yung tatay tsaka nanay, nag-i-spend sila ng quality time sa kanilang mga anak, loving them, supporting them, and giving them spiritual nourishment in their relationship, not just with person to person, but with person to God. Tinutulungan nila yung mga tao. Nagpe-pray na yan ng sabay-sabay. Nag-grow na yan as a family. Ganon din po sa ating relationship natin sa ating Panginoon. A Christian life is one that continually grows closer to Christ. Paano ko malalaman kapag ka nag-grow na ang isang Christian spiritually? Hindi na sa kanya pabigat yung mga PLDT natin. Nag-e-enjoy siya sa PLDT at hindi na sa kanya pabigat ang pag-share ng salita ng Diyos. Palalaman mo kapag fruitful na nga isang tao, hindi mo na kinakailangan, o dat pumunta kayo pag Sunday, kusang pupunta yan. Kasi ang isda, hindi mo kinakailangan turuan lumangoy, kusa siyang lalangoy kasi nasa being niya. Yung tao nga, hindi mo nga kinakailangan turuan humingay, kusang hihinga yan. The moment na lumabas yan, naiiri yan, sa mundong ito, humihinga yan. Ganon din ang Christian, hindi mo na kinakailangan pinipilit yan. So if you're a Christian, hindi ka na dapat pinipilit pang pumunta ng church, kusa kang pumupunta ng church. Yun ang namumungang Christian. Maraming example. Ano pa mga example? Marunong ka na magpatawad. Alam mo na dapat na nagpapatawad ka. Alam mo na dapat na nagpapakumbaba. Yes, nire-remind tayo pero meron kang conviction sa heart mo na dapat ito ang ginagawa ng isang Christian. As you make basa, aral, and apply the word of God, you will become fruitful. Kaya ang gandang pag-aralan ng salita ng Diyos. Imagine mo, para daw tong puno. Eh di ba pag puno ka, mabunga ka, tapos may lilim, maraming makikinabang sa buhay ng isang tao na fruitful. Mamaya bibigyan ko pa ng emphasis yan. So punta po tayo sa point number 3. What are the practical benefits of the Word of God to us today? Sabi ng Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Awit 1:3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa. Pakita sa comment section, sariwa. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. What are the practical benefits of the Word of God? Number 1, may firmness, may tibay. Pangalawa, may fruitfulness, may bunga. Pangatlong, may freshness. Uy, fresh na fresh. Hindi lang ito yung bastang, alam mo si Pastor parang nagiging fresh, parang bumabata, gumaganda ang skin, pumapayat, pwede yun. Pero ang isang tao na merong babad at yung rooting system niya, yung nakaugat yung kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos, may freshness yan. Ano ibig sabihin yan? Hindi lang to basta sa physical ha, sa lakad to bilang Christian. What does it mean to being fresh in the Spirit? Number 1, you will never fade. Sabi ng verse 3, its leaf also shall never fade or wither. Ang isang Christian na ang pundasyon na yung salita ng Diyos, hindi basta-basta kumukupas. You will stay relevant. You will avoid spiritual dryness. Alam niyo po, pakinggan niyo po itong maigi. Darating sa punto ng buhay nating mga Christian, whether ikaw ay 3 years old na Christian, whether ikaw ay 15 years old na Christian, or ikaw ay 15 months old, ibig sabihin, parang mag-iisa't kalahating taon ka pa lang na Christian, o perhaps ikaw ay 3 months pa lang na Christian, umaattend dito, lahat po ng Christian ay dadaan po dyan sa spiritual dryness. Why? Kasi darating sa punto ng buhay natin na parang dry na dry ako. Kasi ito ay paalala sa atin ng ating Panginoon na magbabad ulit sa salita ng Diyos.
You will avoid spiritual dryness. Even in my life, dumaan din po ako sa spiritual dryness na yan. At ang solution po dyan, salita ng Diyos. If you want to avoid spiritual dryness, yung tagtuyot, yung parang wala kang gana, pag prayer meeting, wala kang gana, pag live group, wala lang sa'yo, pag church, parang okay lang sa'yo kahit umabsent, parang walang kwenta sa'yo. Hindi, pastor, may kwenta naman, pero sa loob ng isang taon, 3 beses ka lang mag-church, sapilitan pa. Kaya minsan nakakaranas tayo ng spiritual dryness kasi hindi na natin na-check yung ating routing system. Saan pa ba nakapundasyon ang ating pananampalataya? Sabi ni Leila Gefte Akita, sabi niya, there's nothing like the Word of God, a living water that never runs dry. Kaya kung ikaw ay estudyante, career man, businessman, family man, or naayos mo yung relationship sa iyong mga katrabaho, sa iyong relationship sa iyong mga kamag-anak, sa iyong family, even sa iyong personal relationship with God, kung ayaw mong kumupas at kung ayaw mong makaranas ng spiritual dryness, importante na babad at expose ka sa salita ng Diyos. Uulit-ulitin ko, maging babad ka at maging expose ka sa salita ng Diyos. Paano ko malalaman kapag fresh pa rin ang isang Christian? Siyempre, up to date yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yan. Hindi dahil sa wala siyang problema, may problema pero tuloy-tuloy yan. Pangalawa, una kasi, you will never fade. Pangalawa, you will never fall. So they grow strong like a tree planted by the stream, a stream that produces fruit when it should and has leaves that never fall. Everything they do is successful. Now, you need to listen to this very carefully. Yung phrase na you will never fall ay nagbibigay ng idea ng steadfastness. Yung unshakable, yung pagiging stable sa spiritual life po natin. Ito ay isang pangako ng salita ng Diyos para sa mga tao na ang kanilang root, ang kanilang pundasyon ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sinasabi dyan na hindi ka dadaan sa problema. Hindi ibig sabihin niya kung ikaw ay estudyante, hindi ka nadadaan sa challenges. Hindi porkit may negosyo ka, hindi ka nadadaan sa problema. Hindi porkit lagi ka nag-church, hindi ka nadadaan sa problema. Lahat po tayo dadaan sa matinding problema. And as a matter of fact, as I speak right now, baka meron po dito dumadaan sa matinding problema at para sa itong mensaheng ito. Sinasabi lang ng salita ng Diyos, dadaan pa rin tayo sa problema, pero hindi ka basta-basta mabubunot, maliligaw, at masishaken. Even in the face of challenges, yung pananampalataya ng isang tao na nakakapit sa salita ng Diyos o nakabaon sa salita ng Diyos will remain strong. At hindi lang yun, doon pa nga makikita natin yung kanilang paglago at mamumunga pa. Kaya the Word of God will make you fresh. Sariwa, grabe. Imagine mo, tagal mo na sa ministry pero fresh na fresh ka pa rin. Why? Kasi ang salita po ng Diyos, the Word of God, ay ang sikreto sa mga spiritual freshness o sa mga spiritually fresh na Christians. Ulitin ko, ang Word of God ang sikreto ng mga spiritually fresh na Christians. Maniwala ka, hindi ka matutuyo kapag ka nasa Word of God ka. Kaya importante ang salita ng Diyos. Jack W. Hayford, sabi niya, the Bible is as necessary to spiritual life as breathe is to natural life. Sinasabi yan ng quote na yan, na kung importante sa'yo ang paghinga, dapat importante rin sa'yo ang salita ng Diyos because the Word of God is the food for our soul. Kung gusto mo mabuhay spiritually, kung gusto mo magtuloy-tuloy ka sa ministry, magtuloy-tuloy ka, you need to maintain right attitude and right response sa salita ng Diyos. Sabi ni J.W. Hayford, there is nothing more essential to our lives than the Word of God. Pinaka-essential. Di ba nung nag-COVID, may mga essential, pagkain, mga face mask, alcohol, hindi pwedeng wala nun. Bakit? Madali kang tamaan ng virus kapag wala ka nun, pag hindi ayos ang immune system mo.
Ganon din po sa salita sa buhay natin bilang mga Christian. Kapag ikaw ay Christian at wala kang salita ng Diyos, madali kang makakapitan ng spiritual virus na dulot ng mundong ito. Madali kang bumagsak, madali kang sumuko, madali kang mag-backslide. Kaya importante ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise be to God. Last point, last but not the least. Sabi po ng Bible, verse 3 pa rin po tayo. Sabi niya, and its sleep does not wither. And in whatever he does, ano man ang ginagawa ng mama na ito, ng lalaki na ito, na nagtitiwala sa salita ng Diyos, nakakapit, rooted sa salita ng Diyos, he prospers. Kaya napakaganda po nito. What are the significant benefits of the Word of God? Firmness, type that in the chat. Fruitfulness, freshness, fullness. Ang ganda nito. Pang-apat po, fullness. Fullness means richness, abundance, completeness. Oy, blessed na blessed pala ang isang taong may routing system niya o ang routing system niya ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po niya sa salitang Hebrew, yung prosper, be good, be profitable, prosperous. Ibig sabihin niyan, saulak ang ibig sabihin niyan sa Hebrew. Ano ibig sabihin pa ng fullness? What can we learn from this number one? What does it mean to have a life na kung saan may fullness ang aking buhay? Number one, you will have a useful life. Yan. In short, ang isang tao na ang pundasyon ay ang salita ng Diyos, may silbi ang buhay. Anong silbi ng buhay mo kung hindi ka naman napakikinabangan ng Creator mo? Imagine niyo etong ballpen, hindi mo pinangsulat. Ginawa siya para pangsulat, pero yung iba ginagawang pansundot sa ilong, pang toothpick, pansundot sa makakatim part ng katawan, nagagamit pero hindi sa tama. Walang sense ang buhay ng isang tao na hindi nagagamit base sa kanyang pagkakagawa. Kaya kung ginawa ka ni Lord, dapat ang nakikinabang sa iyo si Lord, hindi si Satanas. Kung ikaw ay estudyante, pakinggan mo maigi ito, dapat pinakikinabangan ka ni Lord. Dapat piniplease mo si Lord. Dapat sumusunod ka sa magulang mo. Dapat nagmamano ka, nagpupo at opo, gumagalang ka sa iyong mga magulang, sa mga nakakatanda sa iyo, sa iyong mga pastor. Kung ikaw naman ay isang manggagawa, ikaw ay negosyante, dapat may silbi yung buhay mo. Pastor, kumikita akong pera, hindi yun ang tunay na success. What is true success for us Christians? True biblical success is, ano yun? Knowing God, knowing His will, and doing it. Hanggat hindi mo kilala ang Diyos, hanggat wala kang personal relationship kay God, at hanggat hindi mo alam ang kanyang kalooban at hindi mo ginagawa ito, failure ka. That's the brutal reality. Ma-offend ka kung ma-offend ka. Walang silbi ang buhay ng isang tao na patay sa espiritu. Ibig sabihin, walang personal relationship with Jesus. Kaya kahit maangkin mo man, ano sabi ng Bible? What does it mean? What does it profit if a man gains the whole world yet loses his very soul? Kaya naman kung makuha mo buong mundo, mabili mo lahat ng gusto mo, pero yung kaluluwa mo naman susunugin papunta ng impyerno, useless. Kaya ang isang tao na may relationship kay God at alam niya yung mga dapat gawin sa kaharian ng Diyos, useful yan. I pray na ano man ang season mo ngayon, nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, may pamilya, bubuo ng pamilya, magpapakasal, may niniligawan, may nanliligaw. Gusto ko sabihin sa'yo, maging kagamit-gamit ka sa kaharian ng ating Panginoon. Una, you will have a useful life, kagamit-gamit na buhay. Yung iba namatay na lang, hindi pa naging kagamit-gamit yung kanilang buhay. Nakakalungkot po. Yun yung sinasabi kong fullness, knowing God, knowing His will, and doing it. Pangalawa po, you will have a successful life. What does it mean to have a life that is yung ma-experience yung fullness ng buhay, yung prosperous, useful ka, and then successful life. Sabi ni Phil, ganda nito. Sabi niya, when we have no room for the Word of God in our lives, we have no room for success. Kasi nga, babalik pa rin po tayo doon sa ating biblical definition ng success. Knowing God, knowing His will, and doing it. How can you know God if you are not reading His Word?
How can you know the will of God if you are not reading His Word? How can you obey and do the will of God if you're not reading His Word? Everything starts and ends with His Word. Lalong-lalo na sa konteksto ng series natin ito. The Word of God will make you prosperous. It will make you abundant. It will make you successful. Pastor, masama po bang magkaroon ng mataas na grade? Hindi. Parte po yun. Pwede kang i-prosper ni Lord. Pwede kang pagpalain ni Lord financially. Pwede kang pagpalain ni Lord with promotion sa work mo. Amen kayo dyan. Pwede kang pagpalain ni Lord ng maayos na family. Pwede kang pagpalain ni Lord ng maayos na kalusugan. Pwede kang pagpalain ni Lord na tumaas ang iyong finances. Pwede po yun. Pwede kang maging successful sa buhay nang hindi ka lumalayo sa Diyos. Uulitin ko po, kagaya ng sinabi ko last week, hindi po, ang Bible po, hindi po yan lucky charm. Manual po yan ng ating buhay. Kaya for best results, basa, aral, apply. If you want to become a successful Christian, estudyante na Kristiyano, nagtatrabaho na Christian, negosyante na Christian, may family ka na Christian ka, single ka na Christian, if you want to become a successful Christian sa season ng buhay mo, Word of God ang sikreto. Sabi ni Gift Gugumona, the Word of God prepares you for a better life in this world and after you leave this world. So beneficial ang salita ng Diyos. Pakinggan nyo maigi. Aralin mo ang math. Pastor, masama bang magbasa ng mathematics book? No. Masama bang magbasa ng English book? No. Masama bang magbasa ng accounting book? No. Kaya lang yung mga books na binasa mo na nabanggit ko, gagamitin mo lang dito sa lupa. Hindi ko sinabing masama. Pero ang salita ng Diyos, magagamit mo siya hindi lang dito, kundi mape-prepare ka pa niya even sa next life mo. Kaya lang, dalawa lang yan. Either pupunta ka sa langit or sa impyerno. Ang salita ng Diyos, pine-prepare ka niya for a better life. Tuturuan ka ng Bible kung paano maging maayos na estudyante, na negosyante, na empleyado, na tatay, na nanay. Para lalo kang i-bless financially. That's not bad. Being blessed financially is not bad. Being blessed intellectually is not bad. Having a good health is not bad. Nagiging bad lang yung bless ka financially kapag nakalimutan mo na si Lord at hindi mo na binabasa ang kanyang salita. In conclusion, are you blessed? Pwede bang i-type muna natin sa comment section bago ko i-conclude yung last quote natin? What are the significant benefits of the Word of God to us today? Sa panahon po natin ngayon, pwede ba i-type natin sa comment section yung 4 na F na yon? Firmness, fruitfulness, freshness, and fullness. Let me end with this quote. Gift Gugumona, sabi niya, be obedient to the Word of God and have faith in Him. Maging masunurin ka daw sa salita ng Diyos at manampalataya ka sa Kanya. May purpose kung bakit. Because that can change the trajectory, the direction, the destiny of your life. Kapatid, dito po ako magtatapos. Kung napapalayo ka na sa Diyos ngayon, maaring nakakangiti ka, nakakapost ka sa social media ng kalokohan, ng masasaya, nakaka-react ka. Maaring pangiti-ngiti ka lang, pero palihis na o lumihis ka na ng direksyon sa iyong pananampalataya. Go back to the Word of God and be obedient to the Word of God. Because obeying the Word of God is obeying God Himself. Disobeying, neglecting the Word of God is neglecting God Himself. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ito ay hiningahan niya. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay pagsunod sa Diyos. Ang hindi pagsunod, ang pagrebelde, ang pagbaliwala sa salita ng Diyos ay pagbaliwala mismo sa Diyos. Ang pag-twist sa katotohanan ay pag-twist sa pagkakakilala ng tao sa Diyos. Kaya do not ever twist the Word of God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this afternoon, evening, morning,
this noon. Lord, kung sino man dito ngayon as I am praying, if you're having a hard time, a tough time right now, napapalayo ka na, ang gulo na ng buhay mo, wala nang direksyon ang buhay mo, magulo, challenging, baka nakakalimutan mo na ang direksyon mo dapat ay nakabase sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. It's time to repent from our selfishness, from our greed, and accept the salvation na ino-offer po ni Christ, yung libreng kapatawaran na ino-offer ni Christ sa mga taong magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Accept Christ as your Lord and Savior. Lord, I am accepting. I am admitting that I am a sinner. I need to be saved. I cannot save myself. Lord, I admit that I am a sinner, and I admit that only by your grace that I can be saved. Lord, I put my faith in you. I believe in your works, not on my works, for my salvation. And I confess that you are my Lord and Savior. Lord, as an evidence, simula po ngayon, ang ebidensya, Lord, magpapatuloy po ako sa inyo. For me to experience firmness, fruitfulness, freshness, and fullness. Lord, magpapadisciple po ako. Hahanap ako ng discipler. Magpapatuloy ako. Lord, magpapadisciple ako at magjo-journey ako dito sa mundong ito. Nakasama ka at founded ako ng salita ninyo. Lord, I pray for restoration, renewal, and healing. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. God bless you. See you po sa ating third installment ng ating brand new series for the month of August entitled By the Book. Why the Bible is such a big deal for Christians? Sasagutin pa natin yan sa mga susunod pa pong linggo. This is Pastor Paul na nagsasabing, mahal po kayo ng Panginoon. Let us continue to worship and praise God. God bless you.